November 16, Dark and Light Side of Life, episode 56. Ito na po yun. Yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga problema sa araw na ito. And then check din natin yung light side mamaya. Kung ano dapat ang nangyari. Ito yun. Kung ano dapat ang nangyari kung hindi tayo sumablay sa mga diskarte natin sa araw na ito. Huwebes. Okay? Check natin. Yun na. Tatlo dito. Una, ay, Knight of Wands. Pag-ibig. Page of Swords. Balita. Ay, ba't ganon? And then, Reyna. Queen of Pentacles. Okay. So, ibig sabihin, no, yung Knight of Wands kasi is isang tao, no, or isang paraan, or isang pangyayari patungkol sa pag-ibig. So, ibig sabihin, may isang tao na posibleng gustong bumalik sa buhay mo. No? At ito'y pinapatotohanan na magkakaroon siya ng napakagandang mensahe. Ito din ay tungkol din sa dahilan niya. At ikaw naman, dahilan sa pera. So, posible na yung problema niyo ngayon is pag-ibig at pera. Yun na yun, 'di ba? Kasi may punto na may inaasahan kang tao na mamahalin ka or babalikan ka, pakakasalan ka or whatever. Tapos yung message naman ni universe sa'yo is unahin mo yung problema mo sa pera, sa finances mo. So ibig sabihin posible din na yung kasi 16 ngayon eh, 'di ba? Posible na may mga bayarin na hindi mo nabayaran. So, imbes na magproblema ka doon sa pag-ibig, unahin mo yung problema mo sa pera. Tignan natin dito kung ano ngayon yung sasagot niya. Kung nagawa ba or gagawin pa lang. 'Di ba? 5 of Coins, poverty. And then 9 of Swords, stress. Diyos ko, depression. And the Emperor. Okay, so talagang kalimitan siguro yung may problema ngayon is mga ilaw ng tahanan, mga babae sa pamilya, 'di ba? Breadwinner natin. Kasi sinasabi dito, 5 of Coins kasi is problema sa pera, problema sa third party, problema sa kalusugan. At itong dahilan nito, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng depression, di ba? Tapos, dito sa bandang huli, isang hari. So, sinasabi ni universe na unahin mo yung problema mo sa pera. Unahin mo yung problema mo sa relasyon mo, no? Huwag kang masyadong magpaka-stress, huwag kang magpakalunod sa problema dahil darating din ang panahon na magkakaroon ka din ng sarili mong hari or magkakaroon ka din ng sarili mong resulta at magandang gabay sa buhay mo. Kasi kung yung problema mo is kalusugan, ibig sabihin, yung problema mo sa kalusugan, ipahinga mo at makakamtan mo yung recovery mo. Kasi kung tipo naman ng tao na problema ka sa pera, tapos hindi ka na makafocus sa trabaho, paano ka kikita, 'di ba? So ngayon yung ginagawa dito is to analyze everything. Nauna yung problema. Pinoproblema mo. Pero yung last is the solution. And you have to be thankful sana kung ganito yung order. Kaso dito hindi. Kasi dito nahuli yung nahuli yung pag-ibig. Dito sa dark side, nahuli yung pera. So, kung nakuha niyo yung episode, wag mong unahin yung problema mo sa pag-ibig. Dahil yung mensahe is unahin mo yung pera. Kaya dito sa light side, inuna yung problema sa pera. Nas-stress ikaw. Pero while waiting for the solution and while thinking for a solution, the universe is there already. May solusyon na siya para sa'yo. May reward na siya para sa'yo. So, ang punto is, kailangan, pera talaga, di ba? Naaalala ko si Jen dito. Pera talaga. Kasi yung pag-ibig, pwede yan anytime.
Pero yung pera, hindi. Kapag may bayarin ka, talagang may bayarin ka. Wala talagang keme. Walang hiya talaga yung bayarin, di ba? So maraming salamat ho. Proceed tayo sa Real Talk. Magandang gabi po. Bye!